Okay, good afternoon everyone. Today's topic is transportation economics. No? At napakahalaga nitong transportation economics na ito because meron kayong matututunan dito about the transportation participant. No? The role of the transportation participant in the transportation chain, no? Or uh, sa course natin, dito sa subject natin, dito sa supply chain management, no? Because itong transportation has a big, participation for the success of delivery ng cargos. Kaya ano ito kumbaga dapat ding pagtuunan ng pansin itong transportation. So they call it as transportation economics. Another is may na-mention kasi rito na charterers. No? The charterers are those person na naglilis ng portion or could be any part of a vessel, or pwede rin naman sabihin natin yung whole vessel mismo ang icha-charter or uupahan. Another objective is for the students to identify the different modes of transportation that is used in the supply chain management. Okay, there is a word or term na transportation economics. Ayan. Kasi yun yung subject natin. No? Sir, title ng lesson natin yan. Yes. Ay, ano nga ba itong transportation economics na ito? So, it is defined as the study of the allocation of transportation resources in order to meet the needs of the society. So, may words dito na nabanggit na study of allocation ng transportation resources. So ito palang transportation, hindi pala to basta-basta lang nakikita natin, no? Meron din pala itong tinatawag na sistema. No? Kasi kung ina-apply mo na yung sistema na yan, that is allocation of transportation resources. So ngayon, ano-ano yung mga tinatawag na mga resources, no? Kung titingnan natin dito sa bansa natin, no? Dito sa Las Piñas, no? There are a lot of vehicles. There are transportation. Kumbaga, itong lugar natin is hindi naman to nahuhuli. There are available transportation. Normally, land lang kasi ang mga tao rito is just they will buy foods, no, yung needs nila. So usually pupunta yan sa mall or sa market. So ganun yung kanilang mostly ginagawa, and then ang demand is ganun, no? Those jeepney drivers, those buses, ang role niya is i-move ka or ihatid ka from that place to your destination. Kung depende sa gusto mo, kung saan mo gustong sumakay. May mga ruta naman. So dito pa lang sa lugar natin sa Las Piñas, so ano yung mga resources na nakikita natin na ginagamit para dito sa transportation? Unang-una yung daan, no? Nakikita mo yung daan, mabuti yung mayor natin responsible, no? Pansin ko rito every time inaayos nila yung daan, laging maayos. I mean, dati siguro nung mga panahon is hindi may mga pero ngayon alagang-alaga naka-espalto So yung jeep o yung buses, mga jeepneys na maganda yung nila, kakatakbo na sila ng straight, walang masyadong luwak-luwak. So that is considered as resources kasi because maganda yung highway na dinadaanan nitong mga jeep na to, nagiging nagiging mas effective yung paggamit ng transportation. At yan, meron na ring stoplight, di ba? Yan. So
hindi lang yung highway ang resources, no. Marami kasi anything na inallocate mo for the use of transportation, no? Kasama yung bridge, no, yung mga system of traffics na ginagamit para lang mapaluwag itong transportation o yung flow of traffic. Sa microeconomic sense, transportation activities form a portion of the nation's total economic product and play a role in building or strengthening a national or regional economy, and as an influence in the development of land and other resources. Tama naman yung sinabi, no? Kasi when I was still in elementary, naririnig ko na yan, no? Yung mga problema ng mga magsasaka, no? sa kanilang lugar. They have enough yield. Pero ang problema nila, paano naman nila i-convert ito sa pera. So, ang problema ron is walang maayos na daan. May daan, pero hindi ganun kaayos. Kasi kung maayos, dati kung maayos ang daan, yung dating 4 na oras, nagiging 1 oras na lang. So, nagpabago niya talaga. Meron talagang changes sa isang bansa, sa isang lugar para doon sa kanyang pag-progress o pag-unlad. So, kapag gano'n, yung ekonomiya niya is madaling mag-grow or yung potential niya is maganda. Okay. Mostly ganyan yung batayan natin, no? Kapag maayos itong mga lansangan is maganda yung lugar kasi yun yung lumalabas na evidence ng progress. So it is important talaga na merong resources and transportation which we consider na itong mga daanan, highways. Dito naman sa tinatawag na microeconomic sense, transportation involves relations between firms and individual consumers. So makikita mo mas malawak na yung mas personal na services. Ito naman ay ang relasyon ng customer at saka ng halimbawa yung jeepney driver tsaka ikaw yung pasahero, no? Nag-abot ka ng bayad. So ayun, nangyayari yung yung sa inyong dalawa. That is microeconomics. Every day, no? Magbabayad ka ng cost, sumasakay ka ng LRT, bumibili ka ng ticket, or sa bus na nagbabayad ka. So that is between ikaw, yung consumer, at itong mga service provider na mga carrier, mga jeepney and buses. And lastly, tingnan natin yung role ng government dito sa transportation economics. So dapat talaga involve ang gobyerno because malaki yung role niya as the head, as the governing body, kasi sila yung nagpapatupad ng kung wala kang lisensya, hindi ka makakapag-drive. Kung yung sasakyan is hindi sumunod dun sa regulation, sa requirement ng Land Transportation Office, hindi rin siya makakabiyahe. So, galing yan sa gobyerno. Napakalaki ng role ng government. And tingnan natin, ano ba yung mga ginawa ng government before? Noong time ko, I observed there are BOT projects. No? When you say BOT, it means build, operate, and transfer. BOT. Pero ngayon ang tawag na nila rito is BBB, 3B. Build, build, build. Yan. So, the same concept. What is build, operate, and transfer? So makikita mo dito, itong mga infrastructure project na meron tayo ngayon, that is the result of the BOT or the Build, Build, Build program or project. So ang sistema is our government encourage investor na gawin nilang maayos itong
ating mga highways. Like for example, itong South Luzon Expressway. Kita kung nakarating na kayo dyan from Batangas to Alabang, vice versa, yun yung kinocover ng South Luzon Expressway. And from that point, meron dyang mga toll gate, no? So sa toll gate, yun ay nagko-kolekta ng toll fee. Siyempre, ganun yung nakikita natin dyan. So, ganun nag-work ang BOT. Those investor, they develop the highways and then they collect toll fee. No? Every time na daraan yung sasakyan, there are toll fees na babayaran. Pero, nagawa na yung B. Sila yung nag-build, operate, sila yung naningil. Yung T naman, paano naman ang transfer? So, ang transfer is nangyayari kapag tapos na yung period na binigay sa kanila ng government. So, normally, yan sa loob ng 20 years. So, in that 20 years, meron silang karapatan na, kolektahin, karapan na kolektahin, kasama kasi rin yung, yung responsibility din nila na i-maintain pa rin ang condition ng mga highways. Kasi ang, maraming minsan kapag umulan, di ba, malambot yung espalto, magkakaroon ng butas sa highway and then it can cause accident kasi. So, sila dyan, alarma. So, inaayos kagad nila yan para walang maging cause. Kasi minsan, na-experience ko na yan. Nahulog. Malaking butas, umulan lang. Pero, yung espalto kasi, yan sa, tubig. Kumbaga, madali siyang, kapag hindi masyado atang luto ang espalto, parang madali lang siyang matunaw sa tubig. So, kailangan maganda yung klase ng pagkakaluto sa kanya para kahit umulan, hindi siya masisira. So, ganong sistema, after 20 years or siguro depende sa agreement na binigay, ibabalik na ang operation dito sa government natin. So, in that case, yung government naman ang mag-earn ng profit, ng fees na babayaran ng bawat sasakyan. And, isang sistema na walang ginastos ang gobyerno, pero hinintay lang niya yung 20 years. Pero tingnan mo, itong mga kumuha ng investment na to are not government. No? They are private entities, o sabihin natin, they are multinational companies. Na sa tingin mo na yung gobyerno natin has more resources than compare with that multinational companies. So, ibig sabihin, kayang gawin din yan. Ano yung hindi kayang gawin ng gobyerno natin? Doon sa ginawa nila. Kaya rin, no? Kaya, kung maganda ang gobyerno, makikita nila na there are profits din sa transportation. Meron din sa kuryente, electric, yung distribution ng electric power. Sa tubig, saan pa ba pwede? Yun, mostly yung mga basic needs natin ng na talagang siguradong nabibenta or nabibili. Pagkain, dapat gobyerno na ang nagsusuporta niyan Kasi kung private individual, like for example, based on my experience, there was yung experience ko last time. Hindi ko naman nirereklamo. Ito talaga yung nangyayari na. If you travel to bandang Pampanga at gumamit ka ng itong mga highways na ito na dinevelop ng mga corporations, from Laguna vice versa, ang magagastos mo sa toll fee nasa 900 pesos, di ba? Pero may kapalit yun na convenient, doon sa part ng driver at mga pasahero. Kasama na rin yung sasakyan. Kasi kung dadaan ka sa baba, syempre medyo matraffic doon at
medyo matagal ang biyahe. Pero, I mean, there are customer, no? Ibig sabihin, kung i-develop mo ito, sigurado may kikitain kasi may gagamit at gagamit pa rin. Ang point is, kung gobyerno sana ang hawak nito, siguro hindi 900 yung gastos natin sa, sa toll fee, na baka naman pwedeng mas babaan pa. O pwede na 500. Kasi para bang medyo masakit na talaga. Sobrang taas kasi parang pag sinama-sama mo, since they are all independent, kasi tatlo yung dinaanan mong highway na yan, expressway. Tatlong company rin yung yung tumubo, no? Tatlong kumpanya. Kung isa lang ba ang may hawak nito, siguro hindi ka naman tutubuan ng more than 50% na patong do sa So nakakatulong sa citizen, no? Kasi 'di ba ang objective lang talaga ng gobyerno natin is pagandahin ang buhay ng mga mamamayan, hindi saktan. Bigyan ng opportunity, gawing maunlad na ang pamumuhay, para kasi yung citizen din ang rin yan magre-reflect din yan sa bansa, at yung bansa ay magiging industrialized country. So hopefully kung kayong maging leader someday, magkaroon kayo ng ganyang vision at pakita nyo na kaya namang gawin yung ganyan, basta maayos lang yan nagpapatupad. Okay, lipat tayo, no? Dito sa history ng transportation economics, merong ginawa dito kasi sa sa United States. Best example natin is United States, kasi sila kasi yung mga nauna sa ganitong bagay Kasi sila yung una nag-implement ng mga policy about sa ganitong idea. That's why sila yung ginagamit na example. Balik tayo sa United States. Sa United States nga they increase increase of what? Yung kanilang gross national product, tumaas hanggang 18% when they apply this kind of transportation economics. So nag-design sila, they figure it out na makakatulong itong pag-isasaayos ng mga lansangan. At yun nga ang kinalabasan, about 17 to 18% increase in their gross national product. Ang GNP kasi, yan yung batayan kung yung isang bansa or yung isang ekonomiya ay mayroong pag-unlad. Kasi every year, sinusukat ang GNP, ang gross national product. So nakikita din na umaangat. Kasi parang summary na lahat yan. Noong 1790, si Alexander Hamilton, sa US din ito. He is the Secretary of Treasury, Pero dito based dun sa maayos na facilitation ng communication and commerce, nag-apply sila ng improvement, internal improvement, He believes that internal improvements were necessary for the nation's economic growth. Kaya yung ginamit nila yung development na yung improvement na yung dun sa salitang infrastructure. It is used to describe all the facilities that an economy has in place, including the transportation network of roadways, railroad tracks, and ports, as well as the vehicles and vessels to use them. So, naging harmonize yung paggamit nitong mga sasakyan na ito. Gumawa sila ng network. So, ang model natin is Metro Manila. At present, ngayon maganda na yan. There are lots of
highways na talagang de-develop ng government natin. Pero sana tuloy-tuloy, no? Kasi kung mai-stop lang, kung mai-stop ba, edi kasi yung pagdating ng mga sasakyan, hindi mo mapigilan eh. There are always mga purchases ng mga sasakyan. At saka yung tao dumarami rin. So ngayon, kapag hindi ka na nag-develop ng highway or nagdagdag pa ng mga daan, syempre magiging na naman yan, masikip na naman yan. So kailangan puro daan, no? Minsan baka sa ilalim pwede, no? Sa ibang bansa kasi they develop na rin na highway sa ilalim, sa lupa ba? At naging effective naman yon. Ay yung mga long distance transportation or travel, no? Ginagawa na nila sa ilalim. Kasi sa ibabaw, syempre may mga bahay na dyan, no? Hindi, kumbaga yung saan nila itatayo? Kasi kapag gumawa kasi ng daan, dapat yung walang nakatira eh. Kasi kung masasagasaan mo yun, babayaran pa yan ng gobyerno, no? Magkakaroon pa yan ng additional expenses. So ngayon, after 100 years, ano na ang itsura ng Pilipinas? Puro daan na ba? Para marami masabing progresibo. So, ilan yan, no, sa pwede nating isipin na ano nga kaya, no, after 10 years, 20 years, 30 years, 40 years, may mga bahay pa ba na available na, ang mga lupa pa ba na pwedeng tayuan ng bahay para sa mga tao? O baka ang binebentang bahay is 20 square meters na lang, no? Pero mas masarap, mas maayos tumira sa bahay na may sukat na at least mga 120, 150 square meters. Yan, kasi yung bahay mo, yun yung kaharian mo eh, na dapat ka dyan, convenient. I mean, maayos yun, walang gusto mong mag-stay doon. There's no place like home, ika nga. And then another dito sa transportation economics, present din dito or naging example din dito ang gera, no? Nung una pa kasi, di ba, most of the countries is na-involved sa war, and yun, isa sa nagbibigay ng percentage of success siguro sa gera naman ay kung maayos ang iyong logistics, no? Sa logistics, siyempre gagamit ka ng sasakyan. Paano ba yung mabilis na delivery ng, siyempre kailangan mo ng ng armas, no? Yung mga tao mo, paglalakarin mo ba yung mga sundalo mo, paglalakarin mo ba yan so I mean, napakalayo. Siyempre magugutom yan, manghihina yan bago pa kayo makarating doon sa place ng paglalabanan, yung mga hinang-hina na yung mga sundalo mo. So may chance ba kayong manalo? So kailangan talaga ng itong transportation economics, pinapag-aralan din. Okay, so nung gera, mas mabilis makarating dun sa location, no? Nagbibigay ng advantage sa kanila. Kasi nga syempre nakapahinga na yung mga sundalo, tsaka yung armas naka-ready na, no? Tapos kung yung kalaban mo parating pa lang, napagplanuhan mo na siya, no? Wala na siyang time, parang chess lang, nagigipit ka sa oras, so hindi ka na masyado makapag-isip kasi masyado malaki yung aayusin mo. Okay, yun lang yung mga benepisyo or effects ng maayos na transportation economics or yung mga naging relevant na sa panahon nung na-develop itong in-apply itong transportation economics. Punta tayo dito sa transportation economy of scale. So dito sa transportation economy of scale, ang definition nito is the characteristics or the characteristic that transportation cost per unit of weight decreases when the size of the shipment increases. Yan. Ulitin natin
It refers to the characteristic the transportation costs per unit of weight decreases when the size of the shipment increases. O habang ang cost daw habang um, kumukonti ang ang shipment, ang bayad naman is tumataas, no? Baligtarin natin at gawa natin ng example. Merong taxi at ikaw yung pasahero. So sumakay ka doon sa taxi going to Alabang, nagbayad ka 200. Grab ba yan? Tama lang siguro 200 pesos. Solo. Sagot mo yon lahat, 200. Second day, pupunta ka na naman ng Alabang. Nakita ka ng best friend mo. Sumabay sa'yo. Magkano babayaran? Magbabago ba yung babayaran mo? Hindi pa rin, 200 pa rin. Pero siningil mo siya ng 100. Okay. So, ibig sabihin, mas bumaba na yung binayaran mo kasi 100 na lang. Nung una, 200 solo ka. Nung pangalawang araw, 100 na lang kasi siningil mo yung kaibigan mo eh. And then yung pangatlong araw, kasama sumabay sa yung kaibigan mo kasi ganun din yung problema niya. Nakita mo pa yung iba mong kainuman, ka-jamming, ka-Facebook mo, dalawa. Sumabay rin sa'yo, 200 pa rin ang cost. So, magkano na? Tigsi 50 pesos na kayo ng binayaran. Siningil mo rin. Walang libre, no? Transportation economy of scale, no? It refers to the characteristic that transportation cost per unit of weight decreases when the size of the shipment increases. Yan. Bumaba yung yung binabayaran mo habang dumarami kayo. Siyempre, hindi di-distribute yun dun sa doon sa mga cargos, doon sa kung saan ginamit kasi natin pasahero eh. Pero kung cargos ang i-ship out or ang i-import, so ganun din naman ang principle na yun. Kasi naka-fix ang dito kasi the cost of 200 was already fixed. So kahit ilan ang isakay mo, you will pay to 200 pa rin. Parang yan example doon sa mga containerized shipment. Kapag itong containerized shipment na to and-export mo going for example sa Australia, you will pay at mga siguro $600. Pero fixed na kasi yan doon sa container na yon. Maraming ibang gamitin. Pwede namang hindi naka-containerize, open lang, mga paleta, ganun. Pero ang common kasi kapag ganito, importation, exportation, at maraming items, gumagamit na ng container. So, ang basis ng per box, yung container, no? There are sizes lang. We have 20-footer container, we have 40-footer container, and also we have 45-footer container. So, yun yung per box na tinatawag. Depende sa size, no? Sa example natin, we use $600. And paying that $600. So, ikaw na kung paano mo aayusin yung mga goods mo or for exportation mo doon sa container, ikakamada mo, no? Aayusin mo ng pagsasalansan para magkasya siya. So, kasi kung isang box lang pinasok mo doon, that is also 600. Mahal, napakamahal naman, no? Isang box lang, 600. Pero kung kinarga mo ron, mga 500 boxes, adi per box, mas mura. Na-divide siya into factor. The transportation economies of scale exist because fixed expenses associated with moving a load can be spread over the load's weight. As such, a heavier load allows costs to be spread out, thereby decreasing costs per unit of weight. The fixed expenses included
include administrative costs of taking the transportation order, time to position the vehicle for loading and unloading, invoicing, and equipment cost. So, meron na talaga siyang naka-fix cost yun. Cost doon. Okay, next topic natin is the economy of distance. Dito naman sa economy of distance, ito ay this refers to the characteristic that transportation costs per unit of distance decreases as distance increases. Ganun, parang ganun din yung prinsipyo. Habang the transportation cost per unit of distance decreases as distance increases. So magkasama yung yung paglapit at habang lumiliit, habang lumalayo. Yung babayaran ba is habang lumalayo, palayo ng palayo, yung cost naman ng transportation is lumiliit naman din. Kumbaga, dito naman sa transportation kasi kung gamitin natin dito sa pagsakay-sakay natin sa jeep. Meron kasi sila ritong minimum. Diba, sasakay ka ng jeep. Sa bus meron ding minimum I think pag aircon, nabasa ko kasi yung pag aircon mga 12 pesos. Kapag jeep 8 pesos ang minimum niyan I don't know lang kung ngayon is 12 pa rin. So, meron kasing distance yun na ito kapag travel mo, that is the minimum 4 kilometers sa atin. And in that 4 kilometers, naka-fix ka na dun sa 8 sa jeep and 12 pesos sa bus. So, halimbawa, nag-travel ka naman ng 5 kilometers. Siyempre, tapos ka na doon sa 4 So, ibig sabihin pa, kung natapos mo na yung 4 na yon, narating na yung 4 na yon, and then, plus 1, mag-start ka ulit ba ng another 8 pesos or another 12 pesos? Hindi, kasi kinover na niya yung first 4 kilometers plus 1 kilometer. Kasama na babayaran, sa babayaran mo din yung cost ng first 4 kilometer plus yung additional 1 kilometer. So, kung ganon, hindi na siya madodoble. Hindi na siya magiging 24. Madadagdagan lang siya. Pero a portion ng pag-increase ng per kilometer. Kasi na-consume mo na nga yung first 4 kilometer. Okay. Another principle dito sa economy of distance, sa transportation, sa supply chain. May mga company kasi na tinitingnan nila yung cost ng labor or could be transportation na rin sa iba't ibang bansa, and then they found that syempre sa pag-aaral nila, iba-iba kasi yung cost ng labor sa bawat lugar Pwede mo rin gamitin yung principle na yun dahil dito nag-originate and then nag-travel, kumbaga yung distance yung dalawa hindi na relative kasi masyadong malayo na pero kung halimbawa yung cost dito ng transportation dito sa Las Piñas, medyo malapit pa yan yung mga karatig lugar niya pero kung ikukumpara mo naman tong cost na to dun sa Pampanga or dun sa Ilocos, malayo na masyado. Kumbaga yung price is hindi na halos magkakapareho yan kasi nga yung distance is medyo malayo, hindi na siya relative Okay. At dahil dyan there are different classification of transport. So, unang-una sa classification of transport, tinitingnan dito yung with regard to the distance of movement. So, gaano kalayo ang movement or ang ita-travel.
So, yun yung una. Second is with regard to the type of ownership. Ano yung gagamiting mode of transportation o yung vehicle? Ano yung gagamitin? Ito ba ay private? Ito ba ay public? Then, pangatlo, with regard to the environment where it is taking place. No, yung environment na pupuntahan. Yan ba ay sa kailangang bago mo marating sa tubig ka dadaan, sa air ba yan o by land? No? Depende. Saan siya where with regard to the environment where it is taking place. Pang number 4, with regard to the transport mode. Anong klaseng transportation ang gagamitin? Railway, rail, train. Ito'y kombinasyon ba ng rail and road? Pwedeng sa line ba ito o air transport or water transport ba ito? So, iba-iba. So, sa supply chain, titingnan mo rin yan. Hindi ka lang basta magbibigay ng charges. You have to analyze. Saan ba yung destination bago ka magpresyo? Kasi you have to consider yung mga magiging problema. Para hindi ka mag-abono. Okay? Kasi lugi, no? Binigyan mo ng presyo, pero yun pala, mamoroblema ka later. So, dapat pag-aralan. Pang-apat, tapos na pala yun. Pang-5 na, with regard to the type of ship object, ano yun naman yung ikakarga? Ano yung goods? Ito ba ay babasagin? Ito ba ay ito ba ay dangerous cargo? Ito ba yung mga perishable items? No? And with regard to accessibility, yan. So, public owned ba yung sasakyan o private owned ba ito? Okay. So, economy of distance. Okay, next is transportation of oversized cargo. Paano naman ngayon mag-transport nitong mga oversized cargo? Parang problema, no? May paraan ba dyan? Pero sa supply chain kasi, hindi ito kino-consider na problema, no? Kasi sa transportation, sa supply chain, may solusyon lahat. So, tinatawag din ito na non-normative transport. It is the one that specializes in carrying goods in excess of acceptable price. Oversized ones, as well as when the weight of this axle is higher than permitted. Yan, syempre kapag itong mga oversized cargo ay andyan, gagawan din syempre nito ng solution. At yun nga, nabanggit na this is true non-normative transport. Parang lumalabas na special handling ng goods na yon. And you have to provide, no, kung sa'yo napatapat itong na to. So, tingnan mo rin, pag-aralan mo. Like for example, mga perishable items. So, kapag perishable items, ano bang kailangan niya para ma-maintain niya ang kondisyon ng goods. So, dun sa pier, meron kasi diyang yung tinatawag na refrigerated container. So, ang mga refrigerated container, ang purpose niyan is para dito nga sa mga karne. Kasi kung ibiyahe mo yan within 10 days, syempre kung hindi refrigerated yung paglalagyan niyan, masisira talaga yan. Pagdating dito, bulok na yung item. So, dapat ma-maintain pa rin kasi. Kaya, they hire special container, refrigerated container. Kasi, kung hindi, pagdating dito, itatapon mo na lang. Problema pa yung pagtatapon. Another expenses pa. Hindi naman basta makiklear mo yan. Pagdating sa customs, yan, may entry, may proper documentation din yan. O ibalik mo ba? Sira na, tatanggapin ba yan ng origin? Paano ngayon?
solution dyan. Mas magastos kung ibabalik mo or dito mo na lang i-dispose. Yun yung mga possibility na mangyari. So, kaya kailangan ng maayos na ano dyan, planning, or I mean, you have your own procedure na kapag ganyan yung mga ita-transport. O, balik tayo dun sa oversize. Kasi parang situation din lang naman yun ng oversize cargo na dapat gawa ng paraan or solution. So, when I say oversized cargo, ito yung mga ginagamit sa construction, no? Like, for example, itong elements of windmill, mga cranes, mga huge excavators, heavy winchers, aircraft, and crates. The transportation of oversized goods may be carried out only by land but also by rail, sea, and land, water, way, and air. So, lahat na naman pwede basta available at merong sasakyan na magagamit. Okay. Okay. So, that was my discussion. Thank you so much. Ito yung transportation economics. Do you have questions?